Joshua 3. Actually, ang chapter po na yan o parte ng Biblia dito sa Joshua chapter 3 is actually a passage of transition. Nagta-transition po ang nation of Israel from wandering in the desert for at least 40 years and now about to step into the promised land. Pero bago pa man sila mapunta doon sa disyerto, sila po ay inalipin ng mga Ehipto sa loob ng 430 years. And after decades of slavery, finally, God is transitioning them from wandering in the desert to occupying the promised land. Ibang-iba po itong season na ito sapagkat sanay po sila sa loob ng 400 years na sila po ay inuutusan ng Egyptian, tuturuan sila kung ano ang gagawin nila, ano ang sasabihin nila, at maging yung worth nila ay dinidikta ng mga Egyptians. At dahil po sila'y alipin ng bansang ito, ang kanilang mga kamay ay meron din pong tanikala. Wala silang sariling kalayaan. Pero ang pinakamatinding bandage ng nation of Israel ay hindi yung tanikala sa kanilang kamay, kundi yung tanikala sa kanilang isipan. That's why nung pinalaya sila ng ating Panginoon because their grown reached the throne of God, humiling sila sa ating Panginoon, pinakinggan sila ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, imbis na dumaan sila sa shortcut, kasi magkatabi lang naman ang Egypt at Israel, pinaikot sila ng Panginoon sa wilderness, hindi dahil yun lang ang katangi-tanging ruta papunta ng promised land, kundi inalaw ng Lord na umikot sila para ma-unlearn nila lahat ng mindset ng Egypt na nasa kanila pa rin. Hindi porke kasi nasa labas ka na ng Egypt, yung mindset ng Egypt wala na sa'yo. At ang purpose ng Panginoon, tanggalin yung Egyptian mindset, tanggalin yung slavery mindset, kasi hindi mo madadala sa promised land yung mindset ng slave. Hindi mo ma-enjoy ang fruit ng promised land hanggat hindi mo binibitawan yung mindset ng slavery. And now, 40 years later, under the new leadership of Joshua, ang bagong henerasyon ng mga nation of Israel ay nakatayo ngayon sa edge ng Jordan River. Nasa wilderness, Jordan River, at tanaw na nila ang promised land. The promised land is already in sight. The inheritance is ahead. Pero bago nila maklaim at mapossess yung ipinangako ng Panginoon, they have to go through the Jordan River. Think about it. 40 years kayo nasa desert, 500 years na inantay yung pangakong ito because yung promise po na ito na mapupunta sa kanila ang promised land was actually given kay Abraham pa, which is 500 years ago. And from 500 years later, 40 years in the wilderness, 430 years in slavery, finally nakatayo ka, kita mo ang promised land, kailangan mo lang tumawid. Kita mo lahat ng ipinanalangin mo, nariyan na yung sagot sa iyong mga panalangin. Finally, kitang-kita mo na ang Diyos totoo kung siya po ay mangako. Yun nga lang, after years of slavery and wilderness and waiting and wondering, for some strange supernatural reason, kung kailan baha sa Jordan River, dun sila gustong patawirin ni Lord. Kumbaga, pwede namang habang low tide, pwede namang habang summer. Pero sa dami, nakapag-antay naman na sila ng 40 years, 500 years pa nga. Ano ba naman yung mag-antay ng isa pang uling linggo bago tumawid ng promised land? And yet si Lord talaga, iba talaga mag-isip si Lord. Na kung kailan baha sa Jordan River, ang sabi ng Lord, ngayon kayo tatawid. At talagang sa dami-dami ng oras, pinili ng Lord yung isa sa pinaka-inconvenient na time para sila ay tumawid. Nararanasan nyo ba minsan yun mga kapatid, na malinaw naman yung pangako ng Lord, pero minsan nakakalito yung timing ni Lord? Matagal mong pinanalangin na ikaw ay ma-promote, nung nakuha mo yung promotion, natanggal naman yung ibang team member mo. Ang tagal mong pinag-pray na magkaroon ka ng breakthrough, pero kung kailan dumating yung breakthrough, pakiramdam mo hindi ka na-qualified. Ang tagal mong pinanalangin na magkaroon ka ng sariling trabaho, pero nung nagkaroon na nung sinagot na ng Lord ang kanyang pangako, dumadaan naman kayo sa pressure ng family. Kumbaga, kaharap mo yung promised land, pero nagtatanong ka, Lord, ba't ngayon? Lord, bakit ngayong season? Pakiramdam ko, hindi po ko handa. Dinala sila ng Panginoon sa isang inconvenient season, kung saan ang sabi ng verse 15, sa panahon na binabaha ang Jordan River.
Now think about this. 500 years in waiting, 40 years in the wilderness, siguro habang nasa wilderness sila, pinag-uusapan na nila kung ano itsura ng promised land. Pinanalangin nila, pinangarap nila, and finally, nasabi nilang, totoo nga ang promised land. Gayunman, kung totoo ang pangako, totoo ding may baha. Totoo ang pangako ng Diyos, pero totoo din na ang path para malakaran mo yung pangako, you have to go through the flood. Kumbaga, totoo yung pangako, pero totoo rin na merong obstacle. Sino sa inyo nakakaranas po kayo ng problema? Lahat tayo dumaranas ng problema. Pero hindi ko rin alam kung bakit meron po talagang season sa buhay natin na binabaha tayo ng problema, if I say that way. I mean, lahat dumadaan sa pagsubok, lahat dumadaan sa challenge, pero minsan may mga pagkakataong parang binabaha ka ng challenge. Pero hindi porket may baha, wala na ang Diyos. The presence of the flood doesn't mean the absence of your God. So ibig sabihin, kung ikaw, kahit na sabihin mong, ang tagal kong inantay, ang tagal kong pinanalangin, ngayon ibibigay na parang pinapahirapan pa, yung baha na yan ay hindi senyales na dapat ka nang bumitaw. The flood is never meant for you to give up and to surrender. Ibig ko sabihin, hindi porket may baha, nagbago na isip ng Diyos. Hindi porket bumaha sa Jordan River, sinabi na ng Panginoong hindi ko na ibibigay sa inyo. In fact, yung baha na yan ay senyales na dapat magbago ang isip natin patungkol sa ating Panginoon, because pag tinignan mo ang Jordan River, imposible. Pagka tinignan mo ang Jordan River, impossible. But by the grace of God, we serve a God who is higher than any flood, higher than any walls, greater than any giants, but because with God, all things are possible. Pakisabi nga po sa inyong katabi, all things are possible. All things are possible. This was the worst possible time to cross. Sasabihin ng logic mo, magantay ka na lang kung kailan magiging manageable ang tubig. Pero ang sabi ng Panginoon, ngayon na kayo mag-step. Bakit? Kasi minsan iaalaw talaga ng Panginoon na ikaw ay mapunta sa imposibleng sitwasyon para hindi mo mapagkamalang coincidence ang isang milagro. Kasi kung makakatawid sila, kung saan kayang-kaya naman siya talagang tawirin. And many scholars, many commentaries have been saying na kung tutusin, kaya naman talaga nilang tumawid. The spies have been there also nung time na yon. Pero kung lahat kayo malalakas, okay yun. Pero kung may dala kayong bata, meron kayong dalang mga seniors, medyo mahihirapang tumawid ang 1,000,000 tao sa high tide na Jordan River. Pero minsan, iaalaw talaga ng Panginoon na abutan mo yung baha. Hindi para i-discourage ka, kundi para pakita sa'yo na kapag nakatawid ka dyan, hindi mo sasabihin logic yan. Hindi mo sasabihin talent yan. Hindi mo sasabihin human ability yan. Kasi ang human ability mo, sasabihin hindi kaya. Ang sabi ng logic mo, tsaka na lang. Ang sabi ng isip mo, parang imposible yata ito. Hindi nila pwedeng sabihin, kaya tayo nakadaan kasi nakisama ang panahon. Hindi nila pwedeng sabihin, nakatawid kami kasi manageable naman yung taas ng tubig. Kasi kung gugustuhin ng Diyos, hindi niya aantayin humupa muna ang baha. Because with God, your God, nothing is impossible. Amen? In fact, let's take it deeper. Do you want to take it deeper? In fact, kung babalik kami in verse 15, go back to verse 15, hindi lang siya basta baha, highlight that part, bumaha siya during the harvest. Do you see it? Amen? Yes, may baha, pero kaya siya baha kasi harvest time. Now think about this. What if, matagal nilang inantay ang promised land, 40 years silang nasa wilderness, ang daming kwento ng mga espiya. Alam mo, doon sa promised land, grabe yung mga prutas doon, grabe harvest doon. Tapos dumating sila, walang harvest. Pwede nila sabihin, wala ko ba may harvest? At parang tagtuyot naman dito. Na in order for them to really confirm that God's promise is true, God brought them in harvest time. Pero, pag may harvest, ang problema, baha din yung Jordan River. Ibig sabihin, hindi pwedeng gusto mo yung harvest pero walang baha. Kung gusto mo yung harvest, lalagpasan mo yung baha. May kilala ba kayong ganyan? Gusto lang yung harvest, ayaw ng baha. Gusto yung breakthrough, ayaw yung challenge. Gustong magbuntis, pero ayaw ng morning sickness. Kung nananalangin ka, Lord, bigyan mo kami ng anak, kasama sa pagbubuntis, yung sasakit ang balakang mo.
Kasama sa pagbubuntis na magkakaroon ka ng cravings, gusto ko ng manggang hilaw, pero 2.5 lang. Ano ibig sabihin? Part yun. Ibig sabihin, if I want to experience harvest, I have to go through the flood. Kung may harvest, kailangan daanan ko yung challenges. Ibig sabihin, katulad ng pagbubuntis, habang patindi ng patindi yung sakit, may dinedevelop naman ang Panginoon sa loob. Na minsan niyaalaw ng Diyos na dumaan ka habang baha para hindi mo maipasa sa human ability yung bagay na dapat sa Diyos naman pala talaga. Because ito lang ang alam ko, kung mas mataas ang baha, mas maganda ang testimony. Kung mas matindi ang challenge, mas malinaw ang testimony. Kung sinabi ng doktor 2 months na lang and then you got cancer-free all of a sudden, that is a bigger, clearer testimony na kung logic ang papairalin, hindi kaya. Kung sarili ko lang desire, hindi kaya. But with God, all things are possible. Pakisigaw po, all things are possible. So baha. So in order for them to experience the promised land, in order for them to possess their possession, they have to go through the promised land, through the Jordan River. The thing is, baha nga sa Jordan River. So what they did is this, verse 15, now the Jordan is at flood stage during all the harvests. And yet, watch this, as soon as the priest who carried the ark reached Jordan, everybody read now, and their feet touched the water's edge, verse 16, the water from upstream stopped flowing. Baha. Okay? But sabi ng scripture, baha siya because it's harvest, and yet, as soon as, sabi ng scripture, nilagay ng mga priest yung kanilang paa doon sa tubig, huminto ang pag-anod ng river. Iba ito sa Exodus 14. Sa Exodus 14, nakaranas din ang Israelites ng Red Sea. Remember? Kung saan, Egyptians are behind them, the wilderness is in front of them, but what separates them from slavery to freedom is the Red Sea. Pero iba strategy ni Lord doon. Sa Exodus chapter 14, hinati muna yung dagat, tsaka sila humakbang. Pero dito baliktad. Para huminto yung tubig, kailangan muna nilang humakbang. So, if you want it to stop, you have to step. Okay? So, ganito yan. Ang sinasabi ni Lord, hindi mangyayari yung stop pag walang step. Nga lang minsan tayo kasi, gusto muna natin, stop mo muna, and then I will step. Kilala niyo si Abraham, di ba? Nung tinawag po siya ng ating Panginoon, same Abraham na pinangakuan nitong promised land. Di ba? Sabi ng Lord, Iwana, leave your country and go to the land that I will show you. Leave your country and go to the land that I will show you. Question, ano po nauna? Go or show? Ibig sabihin, kung ikaw ay mag-go, God will show. Tayo baliktad. Show mo muna, Lord, and then I will go. So ganito rin yung dilemma nila. Lord, gusto namin pumunta ng Jordan River, pero hindi kami hahakbang dyan, baha eh. Malulunod yung ibang mga kasamahan namin, wala kaming salbabida. Pero if you want us to step, you have to stop. Pero ang sabi ng Lord, if you want it to stop, you have to step. Na para mas maunawaan ninyo, this is exactly what happened to them. Nagpatulong ako sa AI para ma-imagine natin kung ano exactly nangyari. Because sa Red Sea nahatel, di ba? Pero this is completely different miracle. Let's show the picture, please. So makikita po ninyo, sabi ng scripture, the moment na humakbang yung mga priest, dala-dala ang Ark of the Covenant, sabi ng scripture, biglang huminto sa pag-agos. And it formed a heap, ang sabi ng scripture. Ibig sabihin, naging parang pader yung tubig. Although hindi accurate tong image na ito, kasi kung babasahin po nyo sa scripture, yung heap nag-form sa Adam. Okay? Yung Adam, nasa upstream siya. Yung tubig po kasi na yan, galing pa ng Caesarea Philippi. So galing doon sa Judea, Caesarea Philippi, bumababa yung tubig hanggang Dead Sea. Come on? Pero bago yung Dead Sea, Jordan River, and then yung pinanggalingan nito sa Caesarea Philippi. So sabi ng scripture, from Adam
Huminto yung, so the moment na humakbang yung mga priest, huminto yung tubig doon sa ituktok sa may Adam. At alam niyo kung gaano kalayo yung Adam to Jericho? Kasi yung tumbok ng pagtawid nila, diretsyo ng Jericho. Now, let me show the map, please. Mapa. Kaya maganda may mapa sa Bible eh. Okay, kasi para mas maunawaan nyo. If you look at the map, so imagine niyo to, first things first. Galing silang Egypt, di ba? Pwede silang tumawid ng Canaan, Israel, all of a sudden. Pero pinaikot sila ng ating Panginoon into the wilderness of Jordan in Saudi Arabia. Bakit? Kasi alam ni Lord, hindi nila kayang makipaglabanan doon sa mga giants na nasa Promised Land. Kaya pinaikot sila ng Panginoon at nagpaikot-ikot siya dyan sa Jordan, Saudi Arabia sa loob ng 40 years. And then finally, look at this. Ang sabi ng scripture, tatawid na sila, nandun sila sa tapat ng Jericho. Kaya Jericho yung unang city na na-conquer nila doon sa Promised Land, right? Na sabi ng Biblia, the moment na humakbang yung mga priest, yung tubig doon sa Adam from Sea of Galilee, huminto doon. And that was around 25 kilometers away from Jericho. So technically speaking, hindi nila nakikita na huminto. Ang alam lang nila na tuyo. Pero ang totoo, pinahinto, kaya na-stop kasi may step. So technically speaking, possibly, nung humahakbang sila, basa pa. Pero unti-unting nagre-recede yung tubig because God already worked behind the scenes. Up there, upstream, doon sa Adam, na wala nang nagfo-flow na tubig because they step into it. Meaning, ang instruction ni Lord very simple. Gusto mong pahintuin ko, mag-step ka muna. Gusto mo ng milagro? Gumalaw ka. Hindi po pwede na gusto mong pahintuin yung tubig pero hindi gumagalaw ang iyong mga paa. Akala ko kasi dati, pag nananampalataya ka kay Lord, basta ka lang nananampalatayang kaya ni Lord. Totoo naman, kaya ni Lord. Pero ang tunay na pananampalataya, hindi ka lang naniniwalang kaya niya, kundi ang tunay na pananampalataya, hinahakbangan mo yung salitang narinig mo. Okay? Faith in action. So now, the moment they step into the Jordan River, they are now walking by faith. By faith, they believe that God would save them. And all of them were able to cross the Jordan River. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? What if ang reason na lang kaya hindi humihinto yung Jordan River sa buhay mo? Kasi inaantay ng Lord na ihakbang mo ang iyong mga paa. Yes, naniniwala tayong kaya ng Panginoon, but you have to put your feet on your faith. Lagyan mo ng paa ang iyong mga pananampalataya. Nagbabago ang sitwasyon natin, hindi dahil naniniwala tayong kaya ng Diyos. Nagbabago ang ating mga sitwasyon kasi hinahakbangan natin yung salitang tinanggap natin. So when God says go, don't say no. When God says stop, you stop. But when God says go, you go. Kapag sinabi ng Lord, isubmit mo na yung application. Do not even hesitate na wala kang qualification. Kung sinabi ng Panginoon, i-apply mo na yung visa na yan, go ahead and do it. Do it by faith. By faith you serve. By faith you submit that proposal. What if ang milagrong inahanap mo, hindi na kailangan ng mas marami pang prayer? Yung prayer mo sinagot na. Hindi na kailangang dagdagan pa. Hindi mali. Hindi man nilang malalangin. Hindi man nilang mag-worship. Pero what if, imagine niyo yung mga priest. Lagay natin sa storya. Promised Land, Jordan River. And then yung mga priest, sabi nila, naniniwala ba kayong atin na ang Promised Land? Yes! Therefore, let's pray na pahintuin ni Lord ang baha. Amen. Okay, let's pray. Lord, open the river. Ginawa mo na to sa Red Sea. Open the river. 5 days later, hindi pa rin bukas. Kasi that miracle is not waiting for another prayer. That miracle is waiting for their feet to move. Because the moment their set foot on the Jordan River, all of a sudden, the water from Adam stopped flowing. So hindi dahil nanalangin lang sila, I'm sure nanalangin sila. But it's not more prayer. It's not, marami tayong mga panalangin, mga kapatid. Marami tayong mga dinidesire sa Panginoon na hindi na po nag-aantay ng additional pa. Try kaya natin si Pastor mag-pray. Total, malapit naman siya kay Lord eh. What if binuksan na talaga ng Lord yung pintuan, inaantay na lang ng Lord na pihitin mo yung doorknob?
Amen? Ganito lang yan mga kapatid, ano? Kung nagpe-pray talaga po tayong mag-diet, kahit baguhin mo prayer mo, kung hindi mo babaguhin yung diet mo, walang miracle na mangyayari. Do you get what I mean? Kahit na binigay na ng Lord sa iyo yung trabaho, kung hindi ka nagising sa alarm clock. Amen? Sabi mo, ba't di ka nagising? Hinatak ako ng dyablo. Hindi, kama humatak sa'yo. What if yung blessing mo, promotion mo, nakaprepare na, hindi ka lang nagising? Because maraming miracle sa buhay natin, motion activated. Ibig sabihin, kailangan mong gumalaw. Hindi dahil yung motion mo o movement mo, you will earn that blessing and promotion, but because when you move, you position yourself to receive. Alam nyo, may wisdom po yung laging sinasabi ng mga nanay at tatay natin dati. Alam nyo yung pag tinanghali po kayo ng gising, naalala po ba ninyo yun? Diba? Pag tayo po mga millennial, alam to eh. Now, pagka tinanghali ka ng gising noong unang panahon, medyo sisigaw na yung nanay mo. At sasabihin, alam mo, nagbuhos ang Diyos ng pagpapala. Hindi ka nakasalo kasi tulog ka. May wisdom dun eh. Kasi kahit talaga magbuhos si Lord, kung wala ka sa posisyon, hindi mo talaga siya matatanggap. Kahit gusto ng Lord ihinto yung river upstream, kung hindi mo ihahakbang ang iyong mga paa, hindi mo makikita ang miracle. Mag-aantay ka sa wala. And then pag hindi mo nakuha after 1 year, sino sisisihin mo? Ang bagal ni Lord kumilos. Lagi na lang kasi minsan prayer natin, Lord, kumilos ka. Lord, kumilos ka. Sabi ni Lord, ako na lang lagi kumikilos, ikaw naman ang kumilos. Sabihin mo nga sa katabi mo, kilos-kilos din pag may time. Pwede silang magpatawag ng overnight prayer pero hindi po nila ginawa. Bakit? Kasi yung miracle nila nag-aantay ng kanilang mga paa. Amen? Pero after all, what made them step in the first place? Kasi madali sabihin yan, Pastor, nahakbangan ko, mag-apply ako, isubmit ko, gawin ko. Di ba, manampalataya ako. Pero ang problema, I don't have the courage to do it. Wala akong confidence to do it. Oh, I receive a word, alam kong God is leading me, alam kong it's from the Lord, alam kong God opened the door, but I don't have the courage to do it. Pastor, ano ang aking gagawin? Now question, bakit ba ang lakas ng loob ng nation of Israel in the first place? Especially the priests who carried the Ark of the Covenant, to step into that Jordan River habang baha pa ito. You know why? Because they receive a word. Kung babalikan natin ang verse 9. Verse 9. Ang sabi ng scripture, Joshua said to the Israelites, everybody read, come here and listen to the words of the Lord your God. So ginather niya ang nation of Israel, makinig kayo, ito sinasabi ni Lord. So ibig sabihin, kaya nila nahakbangan sa verse 15, kasi may pinanghawakan silang word sa verse 9. Kasi mahirap talagang humakbang pag walang salita. Huwag kang magpo-full time kung walang salita ang Diyos. Kasi pag wala kang salitang pinanghahawakan, madaling mag-quit, madaling umatras, madaling bumalik. Pero hanggat may salita kang pinanghahawakan, kahit mahirap, kahit sa unang hakbang, hindi mo makita ang ebidensya. Kahit sa unang sit-up, wala pa kagad yung abs. Absent pa rin. Naniniwala ka, just because God said it, I believe it. Because the word of God is so powerful. Kaya natin sasabing, by faith, I am healed. Saan mo kinuha yung faith na yun? Di ba sa word? Because sabi ng scripture, faith comes by hearing and hearing the word of God. Hindi lang sapat na isang beses ko narinig, as long as I keep on listening. Kaya sabi ni Joshua, makinig kayo. Kasi itong salita na to, pangahawakan nyo pag lumalangoy na kayong ganun. At pakiramdam nyo, malulunod na kayo. You need to hold on to the word. In fact, mga kapatid, the word of God is so powerful that even the universe was created through His word. Amen? Ano ang sabi ng Psalms 33 verse 6? Ang sabi ng Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord the heavens were made. Their starry host by the breath of His mouth. Sa NLT translation, by the word of the Lord the heavens were made, and through the breath of His word, the stars were formed. Nagsalita lang ang Diyos.
at na-form. Ibig sabihin, there is power in the word of the Lord. May kapangyarihan. Alam nyo, ang Diyos po natin is so powerful that He doesn't need anything to create something. It's just pure word. Naalala niyo po sa Genesis 1 verse 1. Sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And darkness filled the earth. And then God said, let there be light. And there was light. Hindi nagreklamo yung mga ilaw, sinabi, wala pong fuse, walang battery, walang kuryente. Because God said it. They have no choice but to submit to the authority of the word of God. Alam niyo po ba yung salitang created? In the beginning, God created. That word is from the Hebrew bara. B-A-R-A. Parang sa lababo nyo. May bara. Okay? Ang ibig sabihin ng bara, ability to create something out of nothing. That's why yung salitang bara, hindi mo pwedeng i-apply sa atin. I created this, I created that. Hindi bara yon. Ang bara para kay Lord lang. Kasi si Lord lang ang may kakayanang lumikha ng something out of nothing. Tayo pag lumikha, we can create something out of something. Pero ang Diyos, when He created something, He can create something out of nothing. So kahit walang form noon at empty noon, wala magagawa yung emptiness but to form something because God said it. At dahil sinabi ng Panginoon, kahit emptiness, nalito sila eh. Empty kami. Hindi, form kayo. Because God said, let there be light. Bakit? May kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Amen? Ibig ko sabihin, mahihirapan talaga tayo humakbang. To walk into the impossible if we don't hold on to the word that we have received. I'm serving the Lord for 26 years and the very thing that I hold on to is the fact that God called me and I heard the word. Hindi po madaling maglingkod sa Panginoon. Alam ng lahat yan. Pero nakakapagtagal ka sa paglilingkod kapag mayroon kang salitang pinangahawakan mula sa Panginoon. Kasi ang tao may opinion patungkol sa iyo, ang tao may masasabi patungkol sa iyo, pero hanggat nakakapit ka sa salita ng ating Panginoon, marirealize mo na itong salita na to ang magbibigay sa iyo ng endurance para mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na iyong pagdaraanan. So if the heavens were created because of God's word, that by His word, just because He spoke, lahat ng bagay, He spoke the universe literally into existence. The moment He spoke, the stars were born. Ibig sabihin ng creation, ang heavens hindi likha ng tao. Hindi boses, galing, abilidad ng tao. Salita ng Diyos. At dahil powerful ang salita ng Diyos, yan din ang ninanakaw ni Satan sa puso natin para ma-discourage tayo humakbang. Maraming tao nadi-discourage, natatakot, nagdududang humakbang. Kasi narinig nilang nagsalita ang Diyos, pero nakalimutan na nila nung nandun na sila. Alam niyo ko bakit? Kasi ninakaw na ng kaaway yung salitang natanggap mula sa ating Panginoon. Fasten your seatbelt. Papunta na tayo sa exciting part. Akala niyo po ba, si Satan is just after your joy? Joy is a fruit. Word is the root. So, he is not after the fruit. He's after the root. So, kung iniisip mo na yung joy kinukuha ni Satan, what if ang kinukuha niya talaga yung word na nasa puso mo, na nagpo-produce, kaya ka may joy? Do you think that Satan is just after your peace? Ninanakawan ka ng kapayapaan ni Satan? No. It's the word that you believe in your heart na ninanakaw niya, kaya ka nawawalan ng peace. So every time maa-anxious ka, every time matatakot ka, madalas tanong natin, ba't ako natatakot? Ang magandang tanong, ano yung mga salitang dating pinaniwalaan ko na nakalimutan ko na ngayon? Kaya nagpo-produce ito ng takot. Ano yung salitang ninakaw ng kaaway sa puso ko? Kaya ngayon wala akong mapanghawakan sa gitna ng kalungkutan. Kasi kung nandun pa rin yung salita, kahit malungkot, you will hold on to the truth of God's word, that He is close to the brokenhearted. That if you cast all your cares upon Him, He cares for you. That when you come to the Lord, even though you are tired, come to me all of you who are heavy laden and I will give you rest. So kahit pagod ka, when you remind yourself of that word, dahil may pinangahawakan ka, nananatili yung peace.
So kapag nawala yung word, nawawala yung peace. So if the word stays, the peace stays. If the word stays, that courage stays. If the word stays, the fear loses its grip. That's why si Satan ang unang inaatake niya, yung salitang na-receive mo. Balik tayo sa Genesis. Genesis chapter 3. Yung ahas, lumapit kay Eva. Kung meron man pong similarity. Ano ang sabi ng ahas kay Eva? Did God really say? Ang unang inaatake ni Satan, yung salita. Gusto ni Satan magduda ka sa salita. Kasi the moment na nagduda ka sa salita, mawawalan ka ng courage na humakbang. Kasi madi-discourage ka. Discourage na wala yung courage. Nawawala yung courage mong humakbang kasi nadi-discourage ka kasi yung word na tinanggap mo, kinuha ng kaaway. He will make you believe na hindi naman totoo yan. Remember Jesus Christ, for example. Si Jesus Christ po, He was baptized on the same river, Jordan. Remember in Matthew chapter 3, habang binabaptize po ang ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Biblia, pag-ahon ng ating Panginoong Hesus, bumukas ang kalangitan, bumaba ang kalapate that signifies the Holy Spirit. And then the Father spoke. What a beautiful moment. The Father, the Son, and the Holy Spirit. What a beautiful moment. And then, ang sabi ng Biblia, out loud, publicly, nagsalita ang Ama, referring to Jesus Christ. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Klaro. Ibig sabihin, in-affirm ng Ama, si Jesus ang beloved Son. One chapter later, isang chapter lang. Pagdating ng Matthew chapter 4, habang nasa wilderness ang ating Panginoong Hesus at nagpa-fasting ng 40 days. Remember? Kinausap siya ng demonyo. Sa Matthew chapter 3, ang sabi ng Ama, this is my beloved Son. Sa Matthew chapter 4, if you are the Son of God. Gusto ni Satan magduda ka sa word. Amen? Kaya si Satan, hindi yan takot pag nagsisimba ka. Hindi yan takot. Kasi pag nagsimba ka, tapos paglabas mo, nakaka-inspire, no? Grabe yung word. Na-inspire ako. Hindi takot si Satan dahil na-inspire ka. Lumabas ka, motivated na motivated. Ay, nararamdaman nyo ba minsan yung pag nagsimba kayo, yung paglabas mo, may mga jablo ba dyan? Hindi kayo? Diba? Parang sobrang confident ka eh. Kasi grabe. Diba? Alam niyo ibig ko sabihin, dati ikaw yung lumalayo sa jablo, pero pagkatapos mo magsimba, asa kayo mga jablo. Hindi kayo. Ikaw nag-ahamon kasi talagang motivated ka ng word. Pero Satan is not threatened when you're motivated or inspired. Threatened si Satan pag nakatanggap ka ng salita na pangahawakan mo. Kasi pag yung word na yun nanatili sa puso mo at nag-ugat, lalago. Pag lumago, magkakaroon ka ng courage to walk into the impossible. Amen? Kaya minsan, pagpunta mo sa church, topic natin, Romans 5. God loves you. Pinatawad ka na ng Diyos. Salamat po. Nasa CR ka pa lang. Sabi ni Satan, pinatawad ka ba talaga? Ikaw naman, o nga no, pinatawad na nga ba ako? Nagtaka ka din eh. Kasi hindi nahahayaan ni Satan makauwi ka ng bahay. Hindi nahahayaan ni Satan umabot pa ng second week kasi ayaw niyang mag-root yung word. So gagawin niya, nanakawin niya na kagad, umpisa pa lang. Umati ka ng service, tinatawag ka ng Diyos. Thank you po, salamat po sa pagtawag mo. Paglabas mo, tinatawag ka ba talaga? Hindi naman nila alam yung mga kasalanan mo. Paano mo sasabing tinawag ka? Ang mga tinatawag lang yung mga magagaling at mahuhusay. Hindi ka qualified dyan. Oo nga no, tinawag ba talaga ako? Amen? Sabi ni Lord sa'yo one Sunday, kasama kita. Lord, tuntua ka. Isa ka kasama mo ko.
wala ka pa sa labas. Sasabihin ni Satan, kung kasama mo ang Diyos, ba't naghihirap ka? O lubas natin, nawawala na kagad. Bakit? Ninanakaw ng kaaway. Yung salita kasi ayaw niyang mag-ugat sa iyong puso. Amen? Tatandaan niyo ito mga kapatid. Bakit kasi hindi ginagawa ni Satan? Halimbawa, si Lord to, ikaw to. Lord, ikaw. Si Satan nasa gitna. Alam mo ibig sabihin? Bago pa mangako si Lord, hindi na yan. Yung kukunin niya na kagad, akin yan. Alam mo kung bakit? Kasi kapag nagsalita ang Diyos, hindi niya kayang pigilan ng Diyos. Kapag nangako ang Diyos sa'yo, hindi niya makakancel yun. So dahil hindi niya makancel, gagawin ka na lang niyang makakalimutin. Kasi pag naging makakalimutin ka sa salita, magiging duwag kang humakbang. So, hindi niya mapipigilan ng Diyos magsalita, kaya ang gagawin niya habang nasa puso mo pa lang, kukuhanin niya na kagad. Kasi once na nag-ugat siya, may hirapan na siya. Amen. Kaya ang gagawin ni Satan, wawasakin niya na testimony mo habang teenager ka pa. Kasi alam ng Diyos, pag natuto ka na mag-preach, pag natuto ka na magbasa ng Bible, pag natuto ka na mag-evangelize, mas mahihirapan siya, pabagsakin siya. Sabi niya, maganda potential ng batang ito, may pagtawag ang Panginoon dito, ngayon pa lang wasakin na natin ang future niya. Bigyan ng lalaki yan. Amen? That's why, church, hold on to the word. Panghawakan mo. Do you remember a parable of Jesus Christ, parable of the sower? Mark chapter 4. Let's go to Mark chapter 4 verse 15, I guess. Okay, Mark chapter 4, ang sabi ng Bible, the farmer sows the word. Basa, some people are like seed along the path where the word is sown. Watch this, highlight this part. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown into them. So hindi na inaantay ni Satan tumagal. The moment narinig mo siya, boom, akin na yan. Mali yan. Hindi totoo. Bakit ayaw niya mag-take root? If you continue reading in verse 16, sabi ng verse 16, others, yung iba naman, parang seed na punta sa batuhan. Narinig, at once, tinanggap na may joy. Pero dahil batuhan siya, next, but since they have no root, they last only for a short time. So, nung dumating yung trouble, nung dumating yung persecution, comes because of the word, they quickly fall away. Kasi alam ni Satan, magro-root yan, yung word na yan, magro-root sa kanyang puso. Kaya ngayon pa lang, nakawin mo na siya. Alam mo kapatid, hindi na nakawin ni Satan yung salita kung wala yang halaga. Taas nga po, sino po mga magnanakaw dito? Taas nga po kami lahat ng mga magnanakaw dyan. Aray, baka may umamin. Ako po. Alam niyo yung mga magnanakaw? Naniniwala ako. May nakausap ako dyan joke. Okay. Alam niyo yung mga magnanakaw? Hindi po yan magnanakaw sa isang bahay na walang laman. Kung walang laman, wasak yung bahay, wala siyang mananakaw doon. Kasi walang value doon sa loob. So kung tinatangka ni Satan na nakawin yung salita, ibig sabihin lang nun, nakikita ni Satanas na may value yung salitang maririnig mo. So the best course and the wisest course of action is this: pray to God. Lord, anumang salitang natanggap ko, selyuhan niyo po ito. Huwag mong hayaang manakaw ng kaaway because as soon as you hear it, gagawin ni Satan na lahat para nakawin yung salita. Para pag sinabi ng Lord, step ka na, hakbang ka na. Naalala niyo po si Peter, right? Habang binabagyo ang mga disipulo, nakita nila si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Napagkamalan pa nilang multo. Sabi nila, multo! Isa lang ginawa, isa lang natakot pa. Multo daw, isa lang. Dapat mulwan. Multo! Mul-3 pag tatlo eh. Okay, mul-3. Multo! Imagine niyo 12 lalaki takot. Multo! Pero ang sabi ng Biblia, sumagot si Jesus, don't be afraid. It is I.
I am the eye of the storm. Ano sabi ng Biblia, si Peter sabi niya, Lord, kung talagang ikaw yan, hayaan mo kong humakbang at maglakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Jesus, one word, come. Kung logic ang papairalin, bigyan ko lang kayo ng context ha. Si Peter, fisherman. Kung meron mang nakakaalam sa lahat ng 12 disciples, siya ang may pinaka nakakaalam na imposibleng makalakad ka sa ibabaw ng tubig. Pero paano mo mapapahakbang yung fisherman at maglalakad sa ibabaw ng tubig? May salita eh. At yun yung salita, come. Kung ako kasi yun, halimbawa sabi ni Lord, come. Lord, bago po ako umakbang, taon-tawa yarn. Bago ako umakbang, Lord, mangako ka muna na pag nalunod ako, sasagipin mo ako. Lord, pwede bang pumirma ka ng promissory note na kung ano man mangyari sa akin, sagot mo ako, Lord, ha? Then, susunod ako. Marami kasi sa ating gusto muna ng assurance bago humakbang. Pero kaya mo bang mananampalataya to walk by faith? And say, Lord, this is not logical. Fisherman ako of all people. Kung si Luke pa yan, baka mapaniwala eh. Doktor siya eh. Pero ako mangingisda po ako. And yet, alam kong it defies all my logical know-how. But I have a word. And I hold on to the word. At dahil salita mo, pinangahawakan ko, Panginoon, I will step anyway. Haakbang ako, Panginoon. Hindi dahil sabi ng logic ko, okay, hindi dahil I have enough savings to follow. No. I will say yes. Because you told me to come. I will step. Because you told us that promised land is ours. At dahil may salita ako, Panginoon, na pinangahawakan, willing po kong i-take ang risk. Natawanan ako, pagdudahan ako, dahil sa mata ng tao parang imposible. Pero with God, all things are possible. With God, all things are possible. It doesn't make sense now, but you will hold on unto it. The situation may not confirm it, but hold on to the word. It doesn't make sense right now, but hold on to the word. Panghawakan mo. Bakit kailangan humawak? Kasi may pagyanig na darating. May mga shaking na darating. Pero pagkatapos ng lahat ng shaking, ang matitira, hindi yung mga taong marami narinig. Ang matitira pagkatapos ng pagyanig, yung mga taong kumapit sa salita. Kasi alam nila, the world will fail, but His word will not. Kukupas ang lahat, lilipas ang lahat, pero ang salita ng Diyos ay hindi. So let me tell you this, hindi yung mga priest ang nagpahinto sa tubig. Hindi rin yung paghakbang nila ang nagpahinto sa tubig. It was the word behind the action. Dahil may salita, kahit na humakbang ka kung walang salita, hindi hihinto. Pero kaya may power yung obedience kasi may word na narinig mula sa ating Panginoon. Because that is the missing link, y'all. Kahit gusto ng Lord ibigay at ikaw humakbang, pero kung wala yung salita, kung wala yung word ni Lord, we will never experience all the things that God has created us to receive. But let me tell you this, as long as you keep on believing in the Word of God, mahirap man yan sa unang paningin, challenging, parang gusto mo na sumuko, parang hindi mo ma-imagine ang sarili mo na ginagawa yung bagay na pinapagawa ng Panginoon. I wish I have time to discuss all of these things, but the very thing that you will hold on to when things are rough and tough, when your backs are against the wall, is the fact that I receive a word. And because I receive a word, I hold on to the word. 5 years later, 10 years later, 20 years later, nagsasuffer ka, nakangiti ka pa rin, nagsasuffer ka, pero nakatayo ka pa rin. There's no guarantee that there's always a breakthrough on this. Pero ang alam ko lang, if you hold on to the word, He will never abandon you. He will never leave you. Kasama mo siya. Kasama mo siya dun sa pagtawid.
Ano sabi ng Biblia? Pagkatawid na pagkatawid nila, all 1 million of them tumawid sa Jordan River. And they made it to the promised land. 500-year-old promise. 430 years slavery. 40 years in the wilderness. Finally, we're here. Not because we're good. Not because the priest stepped into the Jordan River, but because we listened to Him. Kung ako, papakinggan ko sarili ko, papahupain ko muna yung baha, mas madaling tumawid. Pero the fact na nakatawid sila ngayon is a miracle. Hindi mo pwedeng sabihin logic yan. Hindi mo pwedeng sabihin leadership ni Joshua yan. Hindi mo pwedeng sabihin magaling kasi silang lumangoy. Hindi. Wala lahat yun. Pero ang meron lang, may salita silang pinanghawakan. Sinunod nila yung salita, kahit illogical ang timing, kahit parang hindi nasa tamang panahon. And what happened? They experienced a miracle. They walked into the impossible. And literally, the impossible because of the Word of God. Can we just stand to our feet? Tayo po tayong lahat.